Balik po tayo sa mga balita. Kamag-anak umano ng isang incumbent senator ang sakay ng luxury vehicle na may pekeng protocol plate na number 7 na duman po dyan sa EDSA busway. At ayon kay Senador Raffy Tulfo, galing ng airport at patungong hotel sa Quezon City ang nasabing VIP. VIP pala ito. Very, important o influential personality. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, hinamo ni Senador Raffy Tulfo yung VIP na sakay ng isang luxury vehicle na dumaan sa EDSA busway na lumantad na at humingi na lang ng sorry. Hanggat hindi raw kasi ito lumalantad at sa publiko, lahat ng senador ay nadadamay at naakusahang ng pagiging abusado dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag po ng hearing in legislation, ito yung mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na kamag-anak ng isang incumbent senator ang VIP na sakay ng isang luxury vehicle na may nakakabit na protocol plate number 7 na dumaan sa EDSA busway nitong linggo ng gabi. Ayon kay Tulfo, batay ito sa kanyang nakalap na intelligence information. Ang VIP anya galing ng airport at patungo sana sa isang hotel sa Quezon City. Pero paglilinaw niya, wala sa SUV ang senador. Ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. Apela ni Tulfo sa may-ari ng SUV, lumutang na sa Land Transportation Office, aminin ang pagkakamali at magbayad ng multa dahil nadadamay ang iba pang senador sa ginawang kapalpakan at pagdaan sa EDSA bus lane. Ako doon sa pasahero, huwag mo nang pahirapan pa ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Kung saang masusunod, hindi na dapat gumagamit ng protocol plate ang mga senador dahil magiging bantalang ito sa kanilang seguridad. Why would I need it? To tell the people na ako'y senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. Dapat kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi mo nalaman kung sino ka. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate. Hindi, kaya bangan yun. I don't know. Sa iba siguro, maaari they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Ayaw magkomento ni Tulfo sa lumabas na impormasyon na ang SUV ay pag-aari ng kumpanyang Orient Pacific Corporation kung saan directors sina William at Kenneth Gatchalian na tatay at kapatid ni Senador Sherwin Gatchalian, pero mukhang tumutugmaan niya ito sa kanyang nakuhang intelligence information. Tingnan nyo na ang picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Hindi naman kumbinsido ang senador sa inilabas na impormasyon ng Land Transportation Office na peke ang ginamit na protocol plate ng naturang SUV. Ipapatawag niya raw ang LTO sa ikinakasang pagdinig sa issue, kasama na ang MMDA dahil sa pagtangging maglabas ng CCTV footage at umano'y kapabayaan kaya laging may nakakalusot sa EDSA bus lane. Sabi ng LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Pero depensa ni MMDA Chairman Romando Artes, walang request ang tanggapan ni Tulfo para sa CCTV footage. Hindi rin anya nila maaring habulin sino man ang may-ari ng SUV
dahil wala itong markings gaya ng conduction sticker. Akin po kaagad pina-review yung CCTV at sabi ko sa aming tauhan ay makipag-coordinate sa LTO. Ang problema, wala pong conduction sticker yung sasakyan at tapos 7 yung plate both sa harap at sa likod. So, since nasabi naman po ni Senate President na fake, wala po kaming pagkakakilanlan ng vehicle. Paglilinaw naman ni Artes, hindi nasaklaw ng kanilang jurisdiction ang EDSA bus lane at ito'y nasa kamay na ng DOTR. Na-turn over na po namin kasi ang bus carousel completely sa DOTR SAIC. So yung panghuhuli po dyan ay nasa kanila na. Wala po sa amin. So kung may ipahahabol naman po sa amin, bakit hindi namin gagawin? MMDA, may deployment po kami sa buong EDSA except nga po sa bus carousel. Alex, wala pang pahayag ang kampo ng isang senador na inaakusahang may-ari umano nitong SUV. Sa ngayon ay magtatakda na raw ng pagdinig si Senador Raffy Tulfo at kasama sa kanilang ipapatawag yung mga opisyal ng MMDA, ng DOTR at ng LTO. Pero kung lulutang daw yung may-ari, maaari nila itong imbitahan sa pagdinig ng Senado. Isa sa nakikita nilang panukalang batas na maaaring isulong dito ay yung pagpapataas ng parusa sa lahat ng dadaan sa bus lane. Sa ngayon daw kasi ay masyadong maliit yung 5,000 pesos na multa dito sa mga lumalabag. Bukod dyan ay nais niyang gawing ito'y 50,000 pesos. Dapat din daw maglagay ng mga malinaw na markings doon pa lamang sa simula ng bus lane para makita ng mga motorista na ito ay eksklusibong daanan ng mga bus. Alex. Ayun. Bakit nga ba ayaw banggitin o pangalanan ni Senador Tulfo yung mismong kasama niya, Senador? Bakit ayaw niya sabihin na yung nabanggit mong apelyido kanina, mga Gatchalian, di Senador, sino to? Sherwin Gatchalian, ba't hindi niya banggitin? Anong dahilan ni Senator Tulfo? Alex, inisa-isa niya raw kasi mula pa nung Lunes, isa-isa niyang tinanong yung kanyang mga kasamahan kung sino yung may SUV na kulay white. Pero ang lahat ng mga ito ay tumanggi. Sa interview namin kay Senador Win Gatchalian, sabi niya wala siyang Escalade na puti. Ang pag-aari nilang nasasakyan ay isang Sequoia at isang Alphard. Pero hindi niya sinabi kung ito ay pag-aari ng kanyang kamag-anak. Ayun. Pero may binanggit ba siya na tutulong sila kung sakali mang hanapin kung sino yung sakay doon sa sasakyan? Wala pa siyang ibang statement, Alex, tungkol dito sa pagkakaugnay ng ilan niyang kamag-anak dito sa issue. Okay. Maraming salamat sa iyo. Mean Corvera, mata natin dyan sa Senado. At sa kaugnay na balita, sumuko na nga sa Land Transportation Office ang driver, yung super po, nung luxury SUV na yan, Cadillac Escalade na may peking protocol plate, ayon po sa LTO, number 7, na dumaan nga po sa EDSA busway. Pero tumanggi muna ang LTO na pangalanan ang may-ari ng sasakyan dahil kailangan pa umanong beripikahin ang protocol plate sa Securities and Exchange Commission o SEC. Detalye ng ulat niyan, hati ni Vic Sumentak. Matapos maglabas ng show cause order, sumuko na sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng luxury SUV na gumagamit ng protocol plate number 7 na para sa mga senadora na nag-viral dahil sa pagdaan sa EDSA bus lane. Stop, baka sumapit ka. Stop. Iniharap sa media ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang driver na si Angelito Edpan na umamin sa kanyang kasalanan. Omar Ginomla. Wala po akong intensyon na sagasaan yung enforcer. Yung sasakyan kasi sir automatic. Nung ma-release mo lang konti yung brake sir, mag-abanti siya. Pero hindi ko nung nagsabi yung enforcer na
I-atras mo sir, in-atras ko kagad sir. Wala akong intensyon na saktan siya. Maria Julieta. Ayon naman kay Attorney Maria Julieta Santos, legal counsel ni EDPAN, ang mamahaling sasakyan ay pag-aari ng Orient Pacific Corporation. Tumanggi namang sagutin ni Attorney Santos ang tanong ng media kung isang senador ba ang isa sa may-ari ng Orient Pacific Corporation, kaya mayroong protocol plate number 7 ang luxury vehicle ng kumpanya. As of the moment, we cannot confirm. The names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record. And right now, we are not authorized to divulge their names due to their rights also, privacy po. Tiniyak naman ni LTO Chief Mendoza na hindi otorisado ng LTO ang paggamit ng Orient Pacific Corporation ng Protocol Plate Number 7 dahil sa ginawang verifikasyon, hindi ito original na protocol plate na inisyo ng ahensya. Tumatakbo na po kami sa SEC just to validate the ownership of the vehicle. Yung may-ari ng kumpanya. Sir, para kompleto lang yung aming informasyon, the owner of the vehicle is... Tumanggi din si Mendoza na pangalanan ng may-ari ng Orient Pacific Corporation na siyang registered owner ng luxury vehicle na may protocol plate number 7 dahil kailangan pa umano itong ikumpirma sa Security and Exchange Commission o SEC. Samantala, inisyuhan ng LTO ng traffic violation ticket si EDPAN at kinumpiska ang kanyang driver's license dahil sa paglabag sa mga kasong disregarding traffic sign nung pumasok sa EDSA bus lane na may multang 1,000 piso, reckless driving na may multang 2,000 piso at sa panig ng owner ng sasakyan ay illegal use of protocol plate number alinsunod sa Executive Order Number 56 Series of 2024 na may multang 5,000 piso at failure to attach LTO issued plate number na may multang 1,000 piso. Vic Somintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.